Ang mundong walang Diyos ay walang kahulugan, kundi isang biktima. Nagsimula ang story na ito sa mga outer gods. Sila ang mga absolute beings na kayang lumika ng hindi mabilang na universe since ancient time, na kilala bilang the supreme beings. Ang mga supreme beings ay paulit-ulit na lumilika ng universe habang itinataguyod ang buhay na walang hanggan. Dahil sa ganitong proseso, marami ang mga kasangkapan na nilikha at ipinanganak, including souls and law. Since nakakaramdam ng pagkabagot ang isang supreme being, patuloy lamang nila itong ginagawa ng paulit-ulit at walang katapusan. Nag-iisip sila ng paraan para ma-entertain ng kanilang mga sarili, at dito'y sumagi sa kanilang isipan ang isang digmaan. Dahil dito, naaaliw silang pagmasdan na ang kanilang mga nilikha ay nag-aaway-away sa isa't isa. Para sa isang supreme beings, ang distraction na nagagawa ng isang digmaan sa bawat nilikha niya ay palaging nagbibigay sa kanya ng atensyon at aliw. Although ang bagay na ito ay hahantong lamang sa walang hanggang digmaan at paulit-ulit na pagkamatay at pagkabuhay repeatedly, subalit ito ay kinakailangan upang magiging mapayapa ang kanilang pagkabagot bilang isang supreme beings. Habang nagaganap ang isang digmaan, may something wrong na nangyari. Isang supreme being ang nag-observe sa walang hanggang digmaan ay pinatay ng sarili niyang nilikha. Kaya nang nalaman ng ibang supreme beings sa ibang dimensyon na namatay ang kauri nila, sila ay nagtipon-tipon sa iisang lugar. Pinagmamasdan ng isang mundo na walang master. Ang pagkamatay ng kanilang fellow supreme being ang patunay na pinatay ito ng sarili nitong creations. Ang mga kauri niyang supreme beings ay walang pakialam, at iisa lamang ang nasa kanilang utak. Ang unang makakakuha ng isang honorless power ang siyang tatanghalin bilang panibagong master. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang paaralan, and I guess ito pa rin yung paaralan ni Jin-a na palaging ipinapakita sa solo leveling. Habang nakaupo sa loob ng classroom, ay kanyang ikwinento sa malapit niyang kaklase na natanggap siya sa Korea University Arts. Bagay na hindi kapanipaniwala para sa kanyang mga kaklase, kung kaya't ang seryosong mode ay nag-turn into nakakatawang usapan. Dahil paano daw nangyari na ang katulad ni Soho na walang kaalam-alam sa mundo ay nakapasok sa isang arts university, habang ang isa niyang kaibigan ay napaluha sa tawa dahil kailangan na naman daw niyang umulit sa susunod na taon. At si Soho naman napahalakhak na lamang dahil finally pinalaya niya na ang kanyang sarili. May biglang dumating at nag-congrats kay Soho dahil nakapasok ito sa Arts University. Subalit parang kakaiba ang naging reaksyon ng kanyang mga kaklase sa estudyanteng ito. Dagdag pa ng maangas na estudyante na hindi niya akalaing mayroon palang tinatagong talento itong si Soho. At tinanong niya kung kailan pa ito nagiging